sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Yes, good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sapagkat ang kanyang katapatan sa atin ay hayag na hayag. Lagi tayong pinagkakalooban ng ganitong pagkakataon na makarinig ng kanyang mabuting balita. Hindi lang mabuting balita, magandang balita mga kapatid. Para sa ating lahat. Thank you Lord, thank you Jesus. But before anything else, tayo muna po ay manalangin. Ano ha? Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah. Purihin ka o kataas-taasang Diyos Ama sa langit. Purihin ang ngalan mo. Purihin ka sa iyong kadakilaan sa amin sa gabing ito. Ama, maraming salamat po. Una, sa pagkatawag niyo sa amin. Pangalawa, sa mga ganitong pagkakataon na kami pinagkakalooban niyo ng pagkakataon na makarinig ng iyong magandang balita, ng iyong mabuting balita. And tonight, Lord, again, we ask for the guidance of your Holy Spirit to be upon us, to give us the understanding, Panginoon, sa bawat salitang aming maririnig, sapagkat inaamin namin po, Panginoon, wala pong kaming magagawa kung wala kayo. Kulang ang aming kaisipan, ang aming pangunawa. But with you, with the guidance of the Holy Spirit, we'll be able to understand every word that we're gonna hear tonight. Thank you, Father God. At itinataas ko po sa iyo
ang mga kapatid kong gagamitin sa gabing ito mula sa pag-awit, pagpupuri sa iyo, the music ministry, the band, Lord, at higit sa lahat, ang kapatid namin gagamitin mo sa pagpapahayag mo ng magandang balita. Thank you, Father God. May your name be glorified tonight, Father God. And we give you the highest praise, highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Thank you, Lord. Aren't you excited, mga kapatid? Kasi alam nyo, nakadagdag na excitement dito sa ating every Wednesday na Bible study. Yung ating nakakapakinig tayo ng mga awitin. Excited tayo dahil because of the Word of God, of course, na laging, ano kaya ngayon ang sasabihin ni Lord? Ano kaya instruction ni Lord for tonight? Nadagdagan pa ng panibagong excitement. Tayo'y nakakapakinig, we're enjoying the music, yung ating spirit being uplifted. Okay. So, sobrang bait ng Panginoong Diyos sa atin. So, let's sit back and relax and enjoy listening. Sabayan na rin po natin, mga kapatid. Ano ha? Thank you, Lord. Okay. Makinig po tayo, mga kapatid. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay mong ibinigay. Salamat sa iyo, aking Panginoon.
Lagi kang sumasa akin, Lord. Mahal kita, mahal kita. Lagi kang sumasa akin, Lord. Mahal kita, mahal kita. Ang pag-ibig mo sa'kin ay di nagmamali magpakailanman, Panginoon. Ang pag-ibig mo sa'kin ay di nagmamali magpakailanman. Ito'y tunay. Minsan nagkamali ako, di nasunod ang nais mo. Minsan nakalimot ako, Panginoon, patawarin mo ako. Mahal kita, aking Panginoon. Mahal kita, aking Panginoon. Mahal kita, patnubayan mo ako. Kailangan ko ang patnubay mo. Minsan nagkamali ako, di nasunod ang nais mo. Minsan nakalimot ako, Panginoon, patawarin mo ako. Mahal kita, aking Panginoon. Mahal kita, aking Panginoon. Mahal kita, patnubayan mo ako. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay ko. Pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Paglingap mo sa akin ay di nagbabago. Pagmamahal mo, Jesus, ay di nagbabago. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Paglingap mo sa akin ay di nagbabago. Pagmamahal mo, Jesus, ay di
ngayon at magpakailanman. Tanging larawan mo ang nasa puso ko, di magbabago, di nagbabago ako sa'yo. Ang puso mo, Jesus, ay katulad ng langit. Ang puso mo, Jesus, ay katulad ng liwanag. Walang dungis ang pag-ibig mula sa iyo, mula sa langit. Pag-ibig mo ang hangad ko, aking Jesus. Ang puso mo, Jesus, ay katulad ng langit. Ang puso mo, Jesus, ay katulad ng liwanag. Walang dungis ang pag-ibig mula sa iyo, mula sa langit. Pag-ibig mo ang hangad ko, aking Jesus. Walang dungis ang pag-ibig mula sa iyo, mula sa langit. Pag-ibig mo ang hangad ko, aking Jesus. Si Jesus, si Jesus, aking mahal. Si Jesus, dakila ang kanyang pangalan. Si Jesus, ang daan, buhay at katotohanan. Si Jesus, aking mahal. Si Jesus, si Jesus, ang daan, buhay at katotohanan. Si Jesus, aking mahal. Si Jesus, si Jesus, aking mahal. Si Jesus, si Jesus, aking mahal. Si Jesus.
Ikaw ang una at uli sa buhay ko, Jesus. Ikaw ang una at uli sa buhay ko, Panginoon. Wala nang ibang mamahalin kundi ikaw, Jesus. Ikaw ang una at huli sa buhay ko. Sikatin na una kinaudi, dito'y biyak ko, Apo Diyos. Sikatin na una kinaudi, dito'y biyak ko, Apo Diyos. Awanen sa bali nga ay ayaten, no di sika, Jesus. Sikati na una kinaudi, dito'y biyag ko. Una sa puso ko, una sa buhay ko, huling hiningay, iaalay sa'yo, Panginoon. Una sa puso ko, una sa buhay ko, huling hiningay, iaalay sa'yo, Panginoon. Umuna dito'y puso, umuna dito'y biyak ko, naudi nga ang yes ko, ited ko ken ka, Apo Diyos. Umuna dito'y puso, umuna dito'y biyak ko, naudi nga ang yes ko, ited ko ken ka. Huling hiningay, iaalay sa'yo. Hindi ka na makakakita ng buhay tulad nito. Wala nang iba magbibigay maliban sa Diyos. Wow, wow! Di ka na makakakita ng buhay tulad nito. Wala nang ibang magbibigay maliban sa Diyos. Wow, wow, wow! Okay saya, okay sigla, kumpleto ka sa buhay mo na lahat. Okay saya,
Yes, nag-enjoy ba tayo mga kapatid? Sinabayan ba natin? Thank you Lord sa mga awitin. Glory to God yan mga kapatid. So, again, kami patuloy naming ini-announce sa inyo po, sa mga kapatid ko may mga YouTube account, at Comfy Media, 4713 or Comfy Media. Lalabas na po yan kaagad. So, click the subscribe button, watch, like, share our videos. Ano ha? Thank you Lord. At ito po ang ating makikita mga kapatid. Napakasarap gunitain ang ating mga past events. Ano ha? Makikita natin yung mga kapatid natin nung mga panahon na yon at may enjoy natin, magugunita natin yung happy moments, ano ha? At ganun din sa ating mga original songs, naandyan na rin po, anniversaries, seminars, ano ha? Let's enjoy watching kesa iba yung ating pinupuntahan. Diyan na po tayo magpunta. Talagang nakaka-bless, ano mga kapatid. And of course, hindi natin kakalimutan at hindi natin palalampasin ang mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. Ano ha? So, it's September 20, 2023. Happy birthday, Sister Camille Ordinario. Ayan. And of course, Brother Alfred Banwa. Happy birthday, bro. And Brother Kazuyoshi Owichi. Yan. Happy birthday. And Sister Connie Nomo. Happy birthday and enjoy your day. Yes, happy birthday mga kapatid. God bless you all. Celebrate your special day. Ano ha? Thank you Lord. So, let's prepare ourselves. Again, yung lagay na lagi ko sinasabi sa inyo. See to it na ang buong pamilya, ang buong sambahayan ay nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. So let's call them. Sama-sama tayo magpuri at tumawid. So let's welcome the praise and worship team. Good evening po sa ating lahat at welcome po sa ating Bible study. Ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos. Ayan, hello po sa ating lahat mga kapatid. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Ayan. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Kamusta ang ating Comfy family? Go forth, let's go, let's grow together in the service of our God. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. All Comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, awit tayo mga kapatid. Tuloy-tuloy ang pagpapala sa lahat ng kanyang mga anak. Thank you, Lord. Kaya i-claim natin itong awitin na ito. Hallelujah. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagana.
Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos! Ikaw ang Diyos! Karapat-dapat ka, hallelujah, papurihan. Ikaw ang Diyos! Karapat-dapat ka, pasalamatan. Simula pa ng likhain ang mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. At ikaw ang Diyos, hallelujah, naming lahat. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Hallelujah. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ang mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Hallelujah! Ikaw ang Diyos! Ikaw ang Diyos! Karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos! Karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ang mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. At ikaw ang Diyos, hallelujah, naming lahat. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ang mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang Alpha at Omega, ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Father. Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo. Sa walang hanggang buhay na ipinagkaloob mo sa aming lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambi ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, ay pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambi
aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo, minsan pa walang ibang laman, walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso ay pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo, unahin ko lagi, uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Minsan pa uunahin, uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya
at dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Ayan. Thank you, Lord, for your sweet, sweet presence. Ayan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng series about prayer in every Old Testament book of the Bible, ngayon naman po ay iisa-isahin natin ang Hebrew alphabet. Ayon sa pagkakasulat sa chapter 119 of Psalms, tayo ay mag-focus sa verses 41 to 48. Ano ha? O ang letrang wow. Ayan. Kaya mga kapatid, let's welcome our pastor, Pastor Simple Garcia. Thank you, Lord. Yan, magandang hapong pong muli sa ating mga kapatid at tayo po ay muling nasa pag-aaral po natin dito po sa ating Bible study. At bago ho tayo magpatuloy, tayo po muna ay mananalangin. Thank you, Lord. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa pagkakataong ito. At muli ay naandito kaming muli upang pag-aralan ang inyong mga salita na alang po po, Lord, na sa aming pag-aaral, kasama po namin yung mga kapatiran na nag-aabang ng ganito pong gawain. At alam ko po, Lord, na sa bawat pag-aaral ng inyong salita, ang daladala po nito sa amin ipagpapala. At higit po sa lahat, sa mga oras pong ito, Lord, na ako po nagagamitin po ninyo, inaamin ko pong muli yung aking kawalan. Sa aking kawalan, kayo po ang magtuturo, banal na espiritu ang gumabay, at magbigay ng mga salita sa aking mga labi upang sa ganun po magkaroon ng buhay. Ito pong aming pag-aaralan sa oras na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Thank you, Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Sa gabi pong ito, mga kapatid, ang verse ko po na babasahin ay matatagpuan po dito sa Awit 119. Dito po ako sa verse 41 hanggang 48. Ganito po ang nasasaad. Sa akin ay ipadama ang dakilang pag-ibig mo. Ayon sa pangako, Yahweh, iligtas mo ako. Upang yaong nanlalait sa akin ay masagot ko. Yamang ako'y may tiwala sa lahat ng salita mo. Tulungan mong ihayag ang mga katotohanan, pagkat ako'y may tiwala sa tapat mong kahatulan. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. At maging sa mga hari, ang utos mo'y babanggitin. Hindi ako mahihiya na ito'y aking gawin. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang gala ko pagkat aking iniibig. Mahal ko ang iyong utos, ito'y aking ginagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Iyan, purihin po ang ating Panginoon. Muli po, salamat sa pagkapala ng kanyang mga salita. Tayo po ay nasa ika-6 na bahagi ng ating pag-aaral sa Awit 119. Ayon po sa Hebrew word na alphabet pattern, ang ika-6 na Hebrew letter ay, ang ibig pong sabihin niya na ay bow or wow. Na ang ibig sabihin ay hook. Yan, ano po ba sa Tagalog ang hook? O kawit o kawitan o ikawit. And, at yung pong and, at ito ay isang conjunction o pangatnig na nag-uugnay sa mga salita. Halimbawa po, ano po ba yung nag-uugnay? Ikaw at ako, ang Diyos at ang tao, ang salita ng Diyos at ang kaligtasan, ang salita ng Diyos at ang kalayaan.
Ang kabuuan ng awit 119 ay tinaguri ang Psalm of 22. Ito ay binubuo ng 22 bahagi na may tigwa 8 verses at bawat bahagi ay nagpapatungkol sa salita ng Diyos, di ba? Alam ko naman po na nabasa po natin ito. Itong pagkakahati-hati po nitong awit 119. Kaya kung inyong mapapansin dyan, lahat po ng yan ay patungkol sa salita ng Diyos at nagpapatungkol po kung sino ang Diyos at kung ano ang mga pagpapala na dulot ng salita ng Diyos. Di ba? Kung ating niyahong babalikan doon sa Colossus 1:5-6, ano po ang binanggit doon? Ang salita ng Diyos nang maipalaganap. Ano po ang naihatid nito sa ating buhay? Tayo po ay napagpala. Ano po yung pagpapalang tinanggap natin? Nabago ang buhay natin? Naayos po ang takbo ng ating pamumuhay? At naunawaan po natin kung anong kahalaga yung buhay natin. Kung ano nga ba ang salita ng Diyos at kung ano ang ginagawa nito sa bawat sitwasyong ating kinakaharap. Di ba? Yun ang ginagawa ng salita ng Diyos eh. At dito po, ginamit po ng sumulat ang Hebrew alphabet para maunawaan ng bawat nagbabasa. Ang pinaka-keyword ng bawat 8 verses po, pinaka-keyword po nito, sabi diyan ay bawat seksyon ng awit 119 ay nagbibigay diin sa bawat special ministry ng salita ng Diyos sa ating pamumuhay. Tingnan po natin, katulad po ng mga sumusunod. Sa awit 119, 1 hanggang 8, makikita po natin dyan yung knowing and obeying God's word will make us blessed. Diba? Sabi nga po doon ay mapalad ang sumusunod sa salita ng Diyos. Diba? Tayo po yun na binabanggit dyan. At doon po sa mga talatang 9 hanggang 16, ano naman po ang pinapakita dyan? Na ang salita ng Diyos, sabi nga po dito ay God's word, keep us clean. Na ang salita po ng Diyos ay naglilinis. Ano po yung naglilinis? Diba? Nung mapakinggan natin yung Word of God, nung mabasahin po natin ang salita ng Diyos, nalinis po yung buhay natin. Yung mga maduduming, hindi ka lugod-lugod kay Lord, ano po yung maruming kaisipan, maduming kaisipan, yung lumalabas sa bibig, madudumi. Pero ngayon po, nilinis ni Lord. Yung nagawa ng Word of God eh. At dito po sa mga talatang 17 hanggang 24, God's Word will guide us in our journey. Na ang salita po ng Diyos, ito daw po ay gabay sa ating paglalakbay. Bakit kaya po sinabing gabay sa paglalakbay natin? Ay, totoo po yon sapagkat hindi po tayo taga rito. Tayo po ay manlalakbay lang dito. At kaya dahil tayo po ay manlalakbay lang, kailangan po natin ng gabay, di ba? Sa ating daraanan. At ano po yung gabay na yan? Iyan po walang iba kundi ang salita ng Diyos. At doon po sa mga talatang 25 hanggang 32, God's word is life. Na ang salita po ng Diyos ay buhay. At ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Diba tayo ngayon? Dati, walang kabuhay-buhay. Pero nung basahin natin ang salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng buhay. Dati, hindi rin natin alam kung ano ang yung buhay natin, saan niya ba patutungo. Pero ngayon po, salamat kay Lord at nagkaroon na po ng buhay. At dito po sa verse 33 hanggang 40, ang sabi naman po dyan ay God's word is more valuable than anything else. Ano po ang sinabi dyan? Basahin ko lang po sa inyo yung verse 37. Tingnan po natin sandali kung ano po ang nakalagay dito sa verse 37. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Tingnan po niyo, ang sabi diyan, kaya nga ang sabi sa verse pinapakita ho diyan na ang salita ng Diyos ay higit pa po sa ginto at pilak. Diba? Sa panahon natin ngayon, ano po ang pinagnanasaan ng mga tao sa buhay? Magkaroon ng maraming ginto, magkaroon ng maraming pilak. Pero ang sabi po dito, na ang salita po ng Diyos ay higit pa sa ginto at pilak. Bakit po kaya? Sapagat dito ho, ang pilak nauubos, ang ginto nauubos, pero ang salita po ng Diyos, hindi po nauubos yan. Ibig sabihin, kaya nga hanggang ngayon, yung pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, ganun po natin pinapahalagahan. Na yung bang pag nakita ho natin, babalikan natin yung dati nating buhay, ano po ang naganap?
Naku, masasabi nating mapalad tayo mga kapatid. Ngayon po, ano naman po ang ito nga po yung ating tatalakayin ngayon. Yung pang-anim nga po dito sa talatang 41 hanggang 48. Na ang makikita naman po natin dito ay God's Word and freedom. Yung pong salita ng Diyos at iyong kalayaan. Basahin ko po yung verse 45. Tingnan po ninyo ha, ganito po ang sinabi ng verse 45. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod namang pusa. Sabi po dito sa verse 45, mamumuhay akong may kalayaan dahil pinagsisikapan kong sundin ang iyong mga tuntunin. Diba? Ilan mo kayang mga tao ang nagsisikap na makapamuhay ng may kalayaan? Tandaan po natin, hindi naman po lingid sa atin dito sa mundo natin. Sabi nga po, sa mundo natin ngayon, sa batas, pagka umaming ka sa kasalanan, ano ho ang gagawin sa atin? Ikukulong. Pero alam niyo po ba kay Lord? Pag inamin natin yung ating kasalanan sa Kanya, kakaiba. Kung sa mundo, pag inamin mong ikay nagkasala, ganito po ang ginawa ko. Yan, ikukulong ka. Pero alam niyo po, kay Lord, pag inamin natin na tayo ay nagkasala, alam niyo po, lalaya tayo. Yun ho yung kaibahan. Di ba? Kaya tayo nakalaya ngayon. Alam niyo kung bakit? Siyempre, inamin po nating lahat. Di ba? Kung natatandaan nga natin yung itong mga nakaraang linggo, yung ating kanta. Di ba? Ano ang sabi doon? Inamin na ako pala'y mayabang. Kaya anong sabi? Ako'y bumagsak. Di ba? Ganun eh. Kaya ang sikreto lang talaga umamin sa kasalanan para makalaya. Yun ho ang gusto ng Diyos eh. Di po ba? Kayo po ba mga kapatid? Kayo po ba'y umamin na sa mga kasalanan natin? Naku, pag umamin ho tayo, sigurado pong tayo'y makakalaya. Tandaan po natin mga kapatid, believers are designed to live in liberty. Sabi nga po, tayo mga mananampalataya ay nilikha para mabuhay ng may kalayaan. Iyan po ang sinasabi sa atin ni Lord. Tayo ay nilalang ni Lord para mamuhay ng may kalayaan. Kaya nga kung babalikan natin yung unang magulang natin, saan po sila unang pinuwesto? Diba? Doon po sa sa lugar ng may kalayaan. Diba? Yung pinaglagyan sa kanila, saan po? Sa halaman na ng Eden na naandun na lahat. Ibig sabihin ipinrovide na ni Lord lahat. Kaya yung sa una pa lang nating magulang mga kapatid, ipinakita na sa atin ni Lord na gusto talaga ni Lord mamuhay tayo ng may kalayaan eh. Yun yung pagkakalalang sa atin ni Lord. Ano po itong binabanggit dito? Yung malaya nating makasunod sa salita, sa utos ng Diyos. Yun ang binabanggit dito. Yung kalayaan at yung pagkakalaya natin ngayon, ang atin nung maging sentro ay makasunod tayo sa utos ng Diyos. Ay mahirap naman po. Diba? Pagka hindi nakakasunod sa utos ng Diyos. Diba? At ano pa? Malayang makagawa ng mga bagay na nagbibigay lugod sa Diyos. Diba? Yun ang katotohanan. Kaya gusto ng Panginoon. Diba? Na tayo ay, sa mundong ito, pag sinabing mamuhay ng may kalayaan, kaya lang may napapansin tayo sa mundo natin. Minsan marami mga tao, ang buhay nila, kontrolado ng ibang tao. Alam niyo kung bakit kontrolado ng ibang tao? Simple, walang layang magpatawad. Kaya bakit kontrol ng ibang tao? Simple, pag hindi nagpatawad, halimbawa, makakasalubong mo na lang, iiwas ka pa. Diba? Mahirap pong pamumuhay yun. Diba? Yan yung naranasan ko dati. Pero kaya nga napakasarap ng mamuhay ng may kalayaan. Pag sinabing may kalayaan, hindi kontrolado ng tao yung buhay mo. Di po ba? At tayo ngayon, yun yung sinasabi natin na pag sinabing pamumuhay na may kalayaan, kahit sinong taong makasalubong mo, kaya mong batiin, kaya mo bang anong tawag dyan, kaya mong ngitian. Di ba? Kaya lang, pagka may galit, di ba, hindi naman makangiti. Di ba? Simple, walang laya na makapagpatawad. At marami yung mga tao ngayon ay bihag. Ano po ang nakakabihag ngayon sa mga tao? Sabi nga ay bihag ng kasalanan. Ano yung kasalanan? Napakadami ho yan sa panahon natin ngayon. Diba? Bihag, ano po ba yung mga kasalanan binabanggit? Pag-aalala. Ako, itinuro na sa atin ni Lord. Kaya nga hunaan dyan yung Psalm 23 na pagka tayo mag-aalala, anong gagawin natin? Tingnan natin na pag siya yung pastol natin, huwag tayong mag-alala. Meron tayong pastol na dadalhin tayo saan? Sa sariwang
ano, anong tawag diyan? Sariwang batisan. 'Di ba? Ibig sabihin, dadalhin tayo diyan ni Lord. Ano pa? Ano ang mga tao ngayon? Bihag ng pagkatakot. Naku, yan ho ang ano eh. Pag sinasabi hong pagkatakot, ano pa? Bihag ni Satanas. Mas pinaniniwalaan pa po ang sinasabi ng kaaway kasi sinasabi ng salita ng Diyos. Di po ba mahirap po eh? Kaya nga ini-encourage lagi tayo na basahin ng Bible. Minsan no, marami mga tao, hindi sila makalaya sa kay Satanas. Ano yung sinasabi lagi ni Satanas? Yan, wala na nagmamahal sa iyo. Yan, ganyan na ang buhay mo, maghihirap ka na. Hindi po ganun eh. Kaya nga ini-encourage lagi tayo ng Bible na ng salita ng Diyos na basahin natin upang sa ganun po patuloy nating maunawaan kung ano ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Tandaan po natin na kaya nga sabi kanina, una, believers are designed to live in liberty. Tayo po ay, ang mga mananampalataya, inilikha para mabuhay ng may kalayaan. Pangalawa, believers are designed to know God's truth. Yan po, tinan nyo kung anong sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ang mga mananampalataya ay binigyan ng kakayanan at kaisipan upang alamin ang katotohanan. Ay ano po ba yung katotohanan? Sabi po ng John 8:32, pag binasa ho natin, tingnan niyo, nakalagay dyan, sa John 8 verse 32 po, na sinasabi ng salita ng ating Panginoon, napakaganda hong Kaya nga bilang mga mananampalataya, mahalaga po na laging meron tayong salita ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi dito, John 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ito nga po, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya kung gusto mo talagang makalaya, basahin ang salita ng ating Panginoon po. Yan ang binabanggit po ng salita ng ating Panginoon dyan. Ano pa po? Kaya nga po sabi dyan, ang mga mananampalataya ay binigyan ng kakayanan at kaisipan upang alamin ang katotohanan. Kaya nga kung ating babalikan doon sa Hosea 4:6, ano po ang sabi doon? Kaya napapahamak ang tao dahil daw po saan? Sa kamangmangan. Salamat na lamang po sa ating Panginoon na tayo ngayon ay binibigyan ni Lord na maunawaan natin yung ating buhay ngayon. At sabi nga po, maraming tao ang naghahangad ng kalayaan sa iba't ibang uri ng paghahanap nito. Pero ang katotohanan ay wala pong iba kundi salita ng Diyos. Doon nga po sa John 8:36, basahin ko rin po sa inyo ito kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Yun ang sikreto. Ang sabi diyan, tayo daw po ay tunay na lalaya kapag pinalaya tayo ng anak. Si Jesus lamang ang makapagbibigay nito. Yan po, tandaan natin wala hong ibang makapagpapalaya sa atin kundi ang ating Panginoon. Sabi nga po, freedom is God's blessing to those who love God's word and obey God's word. At ang sabi nga po, ang kalayaan, ito po ay ibinigay sa atin ng Panginoon na para tayo ay maisabuhay natin to. The gift of living in freedom comes from, unang-una po, knowing God. Yung makilala natin, alamin natin yung salita ng Diyos. Ano pa po ang sumunod? Knowing God's way and obeying it. Naku, tala natin mga kapatid ang kaloob na mamuhay ng may kalayaan ay nag-uumpisa sa ating pagkaunawa. Ulitin ko po ito tinan po nyo ang ganda ng pagkakasabi niya sa Tagalog. Ang kaloob na mamuhay ng may kalayaan ay nag-uumpisa sa ating pagkaunawa tungkol sa Diyos. At hindi lang po yan, at tungkol sa kanyang mga tuntunin at sa ating pagsunod sa kanyang sinasabi sa atin. Di po ba? Napakasarap pong yan ang gustong-gusto ng mga tao ngayon na makalaya. Kaya lang, marami mga tao na, itutuloy nga natin kung ano ba yung mga pamamaraan. Para maunawaan natin ang Diyos, ano daw po ang gagawin natin? Alamin natin ang kanyang salita. Basahin natin ang salita ng Diyos. Ano po? Sabi diyan, pag binasa po natin ang salita ng Diyos, ano po ang ating gagawin? Uunawain natin, pagbubulay-bulayan, at pag ito po yung napagbulay-bulayan, anong gagawin natin? Susundin po natin yung salita ng ating Panginoon. Tandaan po natin, freedom is necessary to achieve God's plan for our life. Ang tunay na kalayaan ay mahalaga para makalakad tayo sa plano ng Diyos sa buhay natin.
ang ganda-ganda ho mga kapatid ng plano ng Diyos sa ating buhay. Paano nga ba natin makakalakad tayo doon sa magandang plano ng Diyos? Sabi nga, unawain natin yung kanyang salita. Paano ho natin mauunawain yan? Magsisimula po yan sa pagbabasa. Kaya nga kung babalikan natin yung Joshua 1:8-9, ano po ang nakalagay dyan? Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-dilihin mo yun araw-gabi upang masunod mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, ano po ang sabi? Giginhawa ka at magtatagumpay. Ngayon po, para makalaya sa pagkabiyag sa kasalanan, ano po ang unang-unang gagawin natin? Ito na po, sumurrender tayo. Ano po pagka sinabing surrender? Ibig sabihin, no, pagka sinabing surrender, taas kamay. Diba? Hindi lang taas kamay. Sabi dito na isusuko mo lahat kay Lord. Diba? Ano ba yung para makalaya ka? Ano yung isusuko mo kay Lord? Halimbawa, yung isang bagay, natatandaan ko po, yung pinakahuli pong nawala sa akin, yung paninigarilyo. Alam nyo po, paano ho nawala sa akin, yung isinurrender ko. At hindi ho lang kasama ng surrender, kundi nagdesisyon po ako. Sabi ko, Lord, mula po sa araw na ito, ayaw ko na pong magsigarilyo. At yung po mula noon hanggang ngayon, hindi na ako naninigarilyo. Kaya nga po ang sabi dyan, una pong sekreto para makalaya, surrender to Jesus. Jesus is the way to salvation. Totoo naman po yan. Sa Acts 4:12, ang sabi dyan ay, sa kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sa silong ng langit, kanyang pangalan lamang ang ibinigay para tayo magkaroon ng kaligtasan. Napakaganda pong pangako ng Panginoon sa atin. Hindi lang po yan. Dito pa rin po sa binasa natin kanina, John 8:36, kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. At ang pangalawa po, aminin. Yun. Yung pag-amin ho, mahalaga po yan. Kaya nga ho, ano ang sabi ng 1 John 1:9, kung ipapahayag ng ating mga labi na tayo na magkasala, maaasahan nating ipatatawad ng Diyos yung ating mga kasalanan. At ang pangatlo po, magdesisyon. Sumunod at mamuhay ayon sa tuntunin ng Diyos. Hindi lang nakalaya, di ba? Kaya nga ang sabi sa binasa natin kanina, yung kalayaang nasa atin ngayon, ito daw po ay gagamitin natin kalayaang gumawa ng tama, kalayaang gumawa ng mabuti. Yung po ang pinapakita dyan. Tandaan natin mga kapatid, kapag tayo ay na-reconcile na sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, tandaan po natin, pinatawad na tayo sa ating kasalanan. Yan, mahalaga po yun ha. Parang yung meron akong isang napakinggan, sabi nga niya, nagtanong siya doon sa sabi niya, paano po ako makakasigurado na ako'y napatawad na sa aking kasalanan? Sabi nung isang missionary, ganito ang sikreto dyan. Para maniwala ka, sabi niya, para makasigurado ka na ikaw ay hiningi mo ng tawad at ikinapatawad na, sabi doon, paniwalaan mo na nang humingi ka ng tawad, pinalaya ka na, pinatawad ka na. Ganon din tayo. Diba? Naalaman yung mga kasalanan natin, pagka inihingi na po natin ng tawad, paniwalaan na po natin. Ganon ang kabuti ang Diyos. At hindi lang po yan, tayo'y pinatawad na tayo sa ating kasalanan, pinalaya sa sinasabi ng kaaway, binigyan tayo ng bagong buhay para maunawaan ang nais ng Diyos at ma-experience natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon po, diba, yun na i-experience po natin yung kadakilaan ng Diyos Diba? Na mula nang tayo sumunod sa Kanya, hindi bang ang ganda-ganda na ng buhay? Dahil napalaya na tayo, kahit ano man yung ating nararaanan sa buhay ngayon, di ba? Maraming mga tukso sa panahon natin ngayon, pero tingnan po ninyo, dahil tayo napalaya na, di ba parang ano ka na? Yung parang matapang ka nang humarap sa mga ganong bagay. At meron po dito mga talata, sabi dito, na binigyan tayo ng bagong buhay para maunawaan ang nais ng Diyos at ma-experience natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Ano po ang nasasaad dito po sa Galatia 5? Meron po ditong binanggit ang salita ng ating Panginoon Tingnan po natin sandali sa Galatia, Kabanatang 5, talata pong 13. Ang sabi po ng verse 13 ng Galatia 5, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Yan, ang pagkakatawag sa atin ni Lord para tayo maging malaya. Kaya sa mundong ito, makagalaw tayo nang hindi tayo kontrolado ng tao. Yan. Ano pa? Pag sinabing hindi yung ibang tao ang nagpapatakbo ng buhay mo na para bang dahil hindi ka nga nagpatawad, para bang yung dahil nga, ang tawag doon, ayaw mo siyang makita, ikaw na yung umiiwas. Hindi po ganon.
At dito pa rin po sa unang Pedro, tingnan natin sandali. Unang Pedro, kabanatang 2, talata pong 16. Ito naman po ang nasasaad. 1 Peter 2:16, mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Diba? Mamuhay daw po tayong tulad ng mga taong malalaya. Diba? Sino po yan? Yung mga nakipag-unay sa ating Panginoon. At hindi lang po yan, dito pa rin po sa John 15:5, binabanggit din po yan ng salita ng ating Panginoon. Basahin ko rin po sa atin sa John 15 verse 5. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayo magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo, itatapon gaya ng sanga, at ang gayong mga sanga ititipon at iahagi sa apoy at sinusunog. Sabi po ng mga talatang 7, na kung nananatili kayo sa akin at salita ko yung nananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay ko ayon sa inyo. Naku, napakaganda mga kapatid, pangako ng Diyos yan. Dahil tayo napalaya, di ba, na meron tayong access ngayon sa langit, meron tayong access sa ating Panginoon, na dahil tayo may kalayaan sa Kanya, nasusunod natin yung Kanyang salita, parang naandun yung tapang mo, na pag may pangangailangan ka, Lord, naandyan ka, hindi mo ako pababayaan. Ngayon po, may mga ilang bagay po dito para manatili tayong malaya. Tingnan po natin. Balikan po natin yung ating mga verse kanina na binasa. Tingnan po natin yung mga ilang bagay na binanggit ho dito. Meron po ditong 7 bagay na para tayo ay manatiling malaya. Na matatagpuan ho ito doon sa ating binasa kanina, dito po sa mga awit 119. Tingnan po natin mga kapatid. Ito pong 7 bagay na ito. Una, dito po sa verse 44. Ano po ang nakalagay? Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Yun po ang sekreto. Ang sabi dyan, para tayo makapamuhay ng malaya, ano ang sabi ng verse 44? Yung laging tatalima, at ang sunod po ay, ano pa ang nakalagay? Susundin ko ang utos mo. Nagdesisyon. Magdesisyon na susundin natin ang utos ng Panginoon. Sa verse 45, ano po yung pangatlo? Ang sabi ng verse 45, ako'y na may mamumuhay ng payapa at malaya. Ito po ang sabi diyan, pinagsisikapang sumunod ng may kusa. Diba? Yung pagsunod sa Diyos, pagsunod sa Kanyang salita ng may kusa. Diba? Hindi napipilitan lang. Diba? Minsan ang pagsunod ng tao, sige na nga, hindi po ganun. Pag sinabing pagsunod, may kalayaan, may katuwaan, nasusunod sa sinasabi ng salita ng ating Ano po yung pang ilan na po yon? Una, sa verse 44, 2 po yon, laging tatalima. Pangalawa, susundin ang utos. Pangatlo, pagsisikapang sumunod ng may kusa. At sa verse 46, ang sabi po diyan, at maging sa mga hari ang utos mo'y babanggitin. Sabi diyan, ipapahayag ang katotohanan. Yan po, mahalaga po yon. Yung pagpapahayag ng katotohanan. Sabi nga dyan, yan yung mga taong mananatiling malaya. Yung bang lagi mong binibigay sa iyong mga labi yung katotohanan, kahit minsan marami kang naririnig na para bang sa palagay mo, hindi totoo, tayo sa katotohanan pa rin. At ano po sa verse 47 naman, ito rin po ang binanggit nagagalak na sumunod. Yung salitang delight. Diba? Yung nagagalak na sumunod. Tingnan po nyo, ano sabi ng verse 47? Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Kapatid, tayo po ba? Ganun po ba yung ating katuwaan sa pagsunod natin sa Panginoon? Alam ko po na tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, lagi po tayong ang sabi diyan ay meron laging kagalakan. Na anuman ang nagaganap sa buhay, may kagalakan tayong sumunod dahil alam natin na laging merong magandang ginagawa si Lord para sa atin. At ang panghuli po, dito sa verse 48, ilan po niya nakalagay? Ang sabi diyan, mahal ko ang iyong utos, ito'y aking igagalang. Diba? Ano po ang sabi diyan? Pagka sinabing, paano natin mapapanatili yung kalayaan? Sabi diyan, minamahal at iginagalang ang salita ng Diyos. Mga kapatid, isa pong napakalaking pagpapala ng salita ng Diyos. Mula nang tayo'y paniwalaan natin, nung ating yakapin ang salita ng Diyos, nung ating sundin ang salita ng Diyos, ito na po yung buhay natin ngayon. Yung buhay na nakaugnay sa Panginoon na
Kahit sa palagay natin, sa mundong ito, di ba, ang dami talagang hamon ng buhay. Pero tayo mga kapatid, dahil tayo ay meron ng kalayaan, kasama diyan yung kalayaan tanggihan ang gawa ng masama. Kalayaan na magsabi ng, di bang, may mga tao na wala silang kalayaang tumanggi sa mali. Pero ngayon po, salamat po sa salita ng Panginoon. Ngayon, yung kalayaang nasa atin ngayon, yun po ang nagdadala sa atin, yung magandang relasyon natin kay Lord, na alam natin na bilang mga pinili ng ating Panginoon, na para magamit sa kanyang ubasan, ito na po yung kagalakan natin na Lord, salamat po sa buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon na pag ating inunawa, yung pagpapala ng Panginoon, ako, sabi nga kulang po yung mga salita para maibalik natin kay Lord. Kaya mga kapatid, dito po sa ating pagtatapos, ulitin ko lang po itong mga huli para manatili tayong malaya, ano po ang ating gagawin? Ito po yung 7 bagay. Una, laging tumalima. Pangalawa, sundin ang utos. Pangatlo, pagsikapang sumunod ng may kusa. Pang-apat, ipapahayag ang katotohanan. Alin po yung katotohanan? Yung salita ng Diyos. At ano pang sabi niya? Hindi ako mahihiya. Kaya nga sabi sa Roma 1:16, hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ay ikaliligtas ng lahat ng tao. Ano po ang sumunod? Nagagalak na sumunod. Diba? Yung pagsunod natin, dapat may kagalakan. At ang panghuli, minamahal at iginagalang ang salita ng Diyos. Totoo naman, di ba? Pag nagmamahal, igagalang mo siya. Ganon din, dahil tayo nagmamahal sa Diyos, iginagalang natin ang salita ng Diyos. At ano po ang isang bahagi ng paggalang sa salita ng Diyos? Ating sinusunod yung kanyang alituntunin. Sinusunod natin ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, salamat po sa gabing ito. At muli mga kapatid ay naipahatid sa atin ng Panginoon yung kanyang salita na tayo mga kapatid, sabi nga dito, bilang mga anak ng Diyos, na tayo'y napalaya at ang kalayaang ito mga kapatid. Ito po'y sabi ng Word of God, pinalaya daw po tayo para gawin natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya po muli, salamat po sa pagkakataong ito at muli po ay ang salita ng Diyos, alam ko po na ito ay nagbigay sa ating lahat ng pagkapala. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po sa pagkakataong na naman po na ibinigay sa amin para muli po kami ay makapag-aral ng inyong salita at salamat din po sa inyong paggamit at alam ko na sa pag-aaral po namin ito, sama-sama kami ng aming mga kapatiran na bagaman po kami nasa iba-ibang lugar, yung mga kapatiran namin, pero kami po sama-sama na nakikinig ng inyong mga salita. At nawa po yung aming napag-aralan ngayon ay nagdagdag sa amin para makapamuhay po kami ng may kalayaan patungo sa inyo. Uli po Lord, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, ibinabalik po namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.